Good morning! Eto ay May 11 sinumpitan at ngayon ay May 30. So 19 days na. 19 days na mula na sumpitan. Check muna kung hindi ba. Uy, good girl. Hindi na laki yung ari. Is na yung gatas niya, yung bebe niya. Wala na. And then ito 8 days na mula nang mawala yan. Nung pa 3 days, medyo namaga yung ari. So, ang hinihintay ko ho ay magkaroon ng discharge. Hindi ho siya nagkaroon ng discharge. And then nung pa 5 days, ang napansin ko sa kanya ay yung paglalagas ng balahibo. So, ngayon nga ho ay ito'y hindi pa naglalandi ay 8 days ng walay. So, lahat ng paraan ay ginawa ko, vitamins, porga, at dagdag pakain. Itong inahinghong ito ay sadyang mahirap maglandi agad. Simula't simula ay yun na ho yung kanyang problema. Kaya lang namin hindi maibenta ay napakagaganda ng anak naman niya pag nagkaanak, and then maalaga din naman ho ito sa anak. Magandang buhay mga kapigi, at storytelling na naman po ako sa inyo dito sa inahin kong naglugon. Pero ito ngayon ho ay 10 days nang nasumpitan. So ari ho ay naghintay ng 30 days or 31 days ganyan. Basta isang buwan ho na naghintay ako dito. Nung araw ng walay, syempre nagpurga. And then, 1 week before magwalay, nag-inject na ako ng B-complex at saka ng vitamin A, D, E. Para 5 to 7 days expected na maglalandi siya, pero hindi nga ho. At ang napansin ko sa kanya ay naglagas yung balahibo. So, hindi ko siya ma-injectan ng pangpalandi dahil naglalagas yung balahibo. Hindi rin ho yun tatalab. So naghintay ako, kaya every 2 weeks nag-inject ako ng vitamin sa kanya, B-complex at saka ng ADE. And then naglagay din ako sa pakain niya ng calcium, so para mabilis makarecover, and then other mga vitamins ganyan. So naghintay ho ako ng medyo matagal, and then nung mapansin ko nga ho, nung mag-iisang buwan na ay naglandi na siya. So napasumpitan ko, at ngayon nga ho ay maghihintay na lang. So ganun lang ho yung ginawa ko. Hindi ko siya tinipid sa kain, kaya ayan, maganda yung katawan niya. At hindi naman ho siya nangayat. Kaya nagtaka nga po ako bakit naglugon pa siya. Ay kaganda ng katawan niya. So siguro po ay sa panahon, sobrang init din. At may ganun din naman po talagang inahin na naglulugod. Yung ibang mga inahin ko dito, ito 7 days na sumpitan. Yung isa ay 7 days na sumpitan din. So hindi pare-parehas, kahit na yung procedure ay pare-pareho ang paraan. So yung response ng katawan ng baboy, at ang halaga ay huwag nyo susukuan ang inyong alaga. Ayan. So maghihintay ho kung ari ay mabubuntis, at sana na may mabuntis at maging marami ang anak, dahil nga ho ay sayang ang panahon. Dapat ay mula na wala yan ay 5 to 7 days ay masumpitan ulit or ma-EI para makapag-produce ulit po ng maraming biik. So yun lang po. At sa mga naglulugon yung inahin, vitamins lang po every 2 weeks. Yun po yung mai-share ko sa inyo. At pag naglugon, araw-araw ay ligo para mabilis hong matanggal yung balahibo. Kasi yan ho ay hanggat may balahibong natatanggal, ito tumutubo na ngayon. Ligo-ligo lang, ang kinis nga ng balat niya ngayon kasi ho ay nagpalit nga ng balahibo. So ganyan lang naman po sa pag-aalaga ng baboy, hindi naman lagi ay jackpotan. So ang mahalaga ho ay tayo nagpapatuloy at maalagaan natin ng tama yung mga baboy natin.
So, mag-iintay tayo kung ilan ba yung magiging anak niya. At ang sinusundan na ring anak ko ay 11. So, yun lang po. Happy farming and God bless. Pag hindi pa po kayo naka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe naman po. Thank you. God bless po.